Ang babaeng lulusob sa isang hotel na may kultong nang tetegi ng mga tao. Did you hear that? Ito yung kalalabasan kung gagawa sila Tarantino and Wes Anderson ng sarili nilang Ready or Not. Tungkol ito kay Asia na lulusob sa isang hotel kung saan nandito yung kapatid niyang matagal na nga niyang hindi nakikita. Siyempre gusto nga niyang makasama ulit yung kapatid niya at papasok nga siya sa loob nito pero hindi magiging madali yung paghahanap niya. Dahil sa loob nito, dito nga may mga masasamang mayayaman na nangaalay nga sila ng mga tao. Ang mas malala pa dito, inaalay nila ito sa isang demonyo na ang kapalit ay magiging immortal sila. Naman, dito nga makikipaglaban si Asia sa mga immortal ngang mayayamang mga matay tao at dito nga niya gagawin ng lahat para maligtas ang kapatid niya. Title ng movie, They Will Kill You. Yung title na to, ayan yung literal na mangyayari dito kay Asia kasi halos lahat ng taong nandoon sa hotel makakalaban niya eh. Fan kayo ng mga action sequences or yung style nga ng filmmaking ni Tarantino, paniguradong mapapansin nyo yung similarities ito sa mga Tarantino films. Specifically sa Kill Bill na medyo magkalapit lang din yung plot nila na isang babaeng makikipaglaban nga sa maraming tao sa mga brutal na paraan. The cinematography, camera movement, yung pag-zoom and panning, yung exaggeration ng mga labanan, and syempre yung maraming dugo na malakurosawa din talaga. Sa person na gusto yung mga gore and bloody action movies, pwede na to. Pwede na. Naalala ko nga dito yung Ready or Not, na parehas nga sila isang babaeng natrap nga sa isang lugar, tapos may ritual na nagaganap nga doon sa lugar na yon na ginagawa nga nung mga humahabol din sa kanya. Okay naman din yung twist doon sa demonyong baboy na may deal nga siya doon sa mga mayayaman, na magiging immortal nga sila in exchange na may mga iaalay nga sila. Pero ayun nga lang, it didn't matter enough doon sa story. Sobrang raw lang talaga ng pinresent nga nila na idea na parang, okay, ayun na yun. So ano ngayon? Parang ganon. Sana they've used the premise and yung team nga ng mga mayayaman na gumagamit nga ng mga nagtatrabaho sa kanila for their own benefit and enjoyment. Hindi sana siyang topic to discuss, pero ayun, hindi lang talaga siya masyadong na-explore. Ito sa mga pwedeng example ng isang movie na nag-start na normal, tapos ang daming nangyari sa kalahati ng movie. Sa relationship din nila ng kapatid niya, it wasn't built up enough and wala silang moments enough together for the audience to root for them. O may mga iilan silang scenes na naliligtas and pinoprotektahan nga nila isa't isa, pero wala silang big moment, at least for me, na talagang nakulangan lang ako. Alam mo, ang ganda na ng tension doon sa opening eh. Tapos nag-time jump sila ng 10 years ata na sobrang sayang lang. Na hindi na sila nag-time jump na for me, I think sobrang unnecessary niya na siguro kung nag-proceed na lang sila doon sa kwento mula doon sa opening, doon sa tatay nila, baka mas gumanda pa yung movie. Naman sa style ng fight scenes nila, sobrang obvious na inspired nga sila sa mga Tarantino kind of fight scenes, yung exaggeration ng pagtalsik-talsik nila. It's funny and creative naman noong una, pero it becomes too repetitive lang. Unang fight scene doon sa may kwarto, okay pa, kasi nga, ayun yung unang fight scene eh. Pero kasi after that, halos ganun lang din yung ginagawa nila doon sa mga fight scenes na nawalan talaga lang siya ng effect. Pag it becomes too repetitive and always the same chaos, na sa audience, nakakanam na siya. Sana as much as possible, they've made the fight different nga with each other. Like sa John Wick nga na meron nga sa bahay, meron sa bar, meron sa simbahan, sa parking lot, meron pa sa port. Oo, pare-parehas pa rin yung mga labanan, pero there's something different on each one kasi iba na yung what's at stake and also, nagagamit nila enough yung location nila to make each fight different nga. For example, again, yung first fight scene nga, yung katumbas niyan doon sa Django Unchained, yung finale mansion fight scene nila. Pero doon nga kay Tarantino, doon lang talaga niya ginamit yon for a special scene lang at hindi niya ginagamit ng paulit-ulit, kaya nga, mas tumatak nga siya sa audience. For all, it's a fun film naman. Siguro kung trip nyo yung Ready or Not to, back-to-back nyo to, diba? Kasi halos parehas din sila ng premise. Lalo na kung mahilig kayo sa mga survival, cult, thriller movies. Panoorin nyo na lang to. Lang kasi talaga, walang masyadong unique here na hindi ko pa nakita ng mas maganda sa iba pang mga movies. Again, ang title na to ay They Will Kill You and ang torta rating ko for this film ay 6 or 6.5 out of 10.